105.7 at mapapanood sa Facebook page ng Zambales Police Provincial Office. Zambales Police News. At ngayon, narito ang mga kasama natin sa programang ito. Ayan, bago po tayo mag-umpisa sa ating programa, hayaan nyo pong basahin ko sa inyo ang ating Bible verse of the day. Mula sa Kawikaan, Kapitulo 15, versikulo 3, ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat panig, sa masama at sa mabuti ay nagmamasid. Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa mga kababayan po natin dito sa Zambales at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa anumang panig ng bansa. Kami po ay nagagalak na makasama kayo muli ngayong araw ng Martes, July 21, 2026. Narito po ang programang Zambales Police News, ang tagapaghatid ng makatotohanan at napapanahong balita. At bilang panimula po, gusto ko pong batiin ang ating kagalang-galang na ama ng lalawigan, Governor Hermogenes Edeher Ebdani Jr. At syempre, batiin din po natin ang ating Regional Director ng Police Regional Office 3, Police Brigadier General Jess B. Mendez. At syempre, gayon din ang ating Zambales Police Provincial Office Director, Police Colonel Benjamin P. Areola. Syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang General Manager ng himpilang ito, radyo natin FM 105.7, Sir George Batigas. At syempre kay DJ Eds, good morning. At lahat ng mga kapulisan natin na patuloy na gumaganap sa kanilang tungkulin upang mapanatili ang kaayusan ng ating bansa. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Police Corporal Rodel Dilag ng Public Information Office, Zambales PPO, para maghatid ng mahalagang ulat sa inyo. Pakilike and share naman po ang ating Facebook page na PNP Zambales Police Provincial Office at syempre gayon din ang radyo natin FM 105.7 Zambales page kung saan tayo po ngayon ay naka-Facebook Live at mapalad po tayo ngayong araw dahil makakapanayan po natin ang ating bisita mula sa Botolan Municipal Police Station, ang kanila pong Deputy Chief of Police, Police Lieutenant Maricel Pahimam. Bumati po tayo sa ating mga listeners. Isang mapagpala at magandang umaga po sa ating mahal na Governor Hermogenes E. Ebdani, sir, sa ating pong Provincial Director, Police Colonel Benjamin P. Areola, sir, sa amin pong Acting Chief of Police, Police Major Genesis Magangat, sir, sa ating pong Municipal Mayor na si Sir June Omar Ebdani, at higit sa lahat po sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Yan, magandang umaga po. Magandang allo po. Kumuyo kaganawan, bahan ha, Botolan. Yan, sa mga kababayan ko po sa Botolan. Good morning po. Ma'am, kamusta naman po ang kasalukuyang peace and order po? Peace and order situation po dyan sa bayan ng Botolan, ma'am. Sa pangkalahatan, ang kasalukuyang peace and order situation sa bayan ng Botolan ay nananatili pong maayos, mapayapa at kontrolado. Base po sa crime statistics, ay nananatili pong mababa ang mga insidente ng index crimes o yung mga focus crimes natin. Ito po ay dahil sa pinaigting na pagpapatrolya at pakikipagtulungan ng ating mga mamamayan. Bagamat may mga minor na insidente, agad naman po itong naaaksyonan ng ating mga kapulisan. Kaya't makakaasa po ang ating mga kababayan sa Botolan na ang kapulisan po ay laging handa at alerto upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng bayan natin. Yes, ma'am. Totoo po yun, no, na mababait naman talaga mga taga-Botolan na niya, DJ Eds, no? Mabait talaga itong taga-Botolan, eh. Di ba? Yan, ma'am, ano-ano naman po yung mga programa na, at operational strategies po ng, na pinapatupad po ninyo para mapanatili po yung public safety at mas mapalapit po ang inyong serbisyo po sa ating komunidad, ma'am? Opo. Para po papanatili ang seguridad, ipinatutupad po natin ang mga pangunahing direktiba ng ating Chief PNP tulad po ng
strategic development ay deployment or yung pong tinatawag natin police visibility. Tayo po ay naglalagay ng mga tropa na upang mag-conduct po ng foot and mobile patrol sa mga crime-prone areas natin at sa mga pampublikong lugar. Pangalawa po ay meron po tayong revitalized PNP Kasimbayanan kung saan po ito ay programa katuwang natin ang mga leader ng iba't ibang relihiyon at sektor ng lipunan upang itaguyod ang kapayapaan at ang moralidad. Pangatlo po ay ang community-oriented policing system. Regular po na pagbisita sa mga komunidad upang personal na mapakinggan ang kanilang mga hinaing at pangangailangan ng mamamayan pagdating sa seguridad. Yes, ma'am, ano? Totoo po 'yon na yung ating mga kapulisan ngayon is talagang pinaiigting po yung ating patrol operations po, no? Para mapanatili po yung kaayusan at katahimikan po ng ating komunidad, ano? At ano naman po, ma'am, yung mga programa at inisyatibo po upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng ating mga estudyante, guro at magulang sa loob at paligid ng mga paaralan sa inyo pong area of responsibility? Opo. Sa ngayon po na ito yung talagang pinag-uusapan po sa ngayon. Napakahalaga po sa atin ng seguridad ng sektor ng edukasyon. Kaya naman po, aktibo po nating ipinatutupad ang PNP Ligtas Eskwela Program na hindi lamang tuwing pasukan kundi sa buong taon ng akademiko. Una po, naglalagay po tayo ng Police Assistance Desk. Nagtatatag tayo ng mga pads sa tapat o malapit sa mga paaralan tuwing oras ng pasukan at uwian ng mga estudyante. Pangalawa po, nagkakandak po tayo ng school visitation and awareness lectures sa mga estudyante, gayon na rin po sa mga guro, upang magbigay ng mga seminar laban sa illegal na droga at ang anti-bullying at cybersecurity awareness. Pangatlo po, ay nakiki-coordinate po tayo with DepEd and security guards po nila. Patuloy ang ating pakikipag-ugnayan sa mga pamunuan ng paaralan at ang kanilang mga security personnel para mabilisang makipag-ugnayan at magkaroon ng communication protocol sakaling magkaroon po ng mga emergencies. Yes po, ma'am, ano? Totoo po 'yon, no? Ang ating mga kapulisan po ay ini-engage po actively na nag-i-engage sa ating mga schools, no? Nagkakandak po yan talaga ng mga lectures, dialogues, at syempre yung close coordination po sa ating mga guro. At saka hindi lang sa guro, pati rin sa mga estudyante para in case na meron silang monitor or tawag dito, ma-monitor na hindi lalo lumalabag sa batas is may tawag nila agad sa ating mga kapulisan. Yan, actively nagdi-distribute din ng mga flyers na may mga hotline numbers ang ating mga kapulisan. At saka alam ko, ma'am, meron din yung may tarpaulin din tayo, ma'am, no, sa mga schools po. Yun, yung Unified 911 at saka nandun din po yung mga hotline numbers ng ating mga police stations sa buong Zambales po yan. Yes po. Yes po, ma'am. And paano naman po ninyo, ma'am, pinapalakas ang inyong ugnayan sa lokal na pamahalaan, mga barangay officials at force multipliers upang mapanatili po ang kapayapaan at kaayusan sa inyong nasasakupan? Ayan po. Hindi po kayang mag-isa ng kapulisan ang pagpapanatili ng kaayusan. Kaya labis ang aming pasasalamat, ang ating pong pasasalamat sa ating lokal na pamahalaan sa pamumuno po ng ating butihing Mayor, Sir Jun Omar Ibdani, at sa ating mga barangay officials. Pinapalakas ito sa pamamagitan ng active participation po sa MPOC or yung Municipal Peace and Order Council. Dito natin inilalatag ang mga plano at direktibang nakikipag-ugnayan po tayo sa LGU para sa mga kailangang suporta at logistika. Barangay Peacekeeping Operations. Regular dating sinasanay at katuwang ang mga barangay tanod sa iba pang force multipliers po, tulad ng mga civilian volunteer groups. Sa pamamagitan ng mga refresher courses, pagpapatrolya at tamang pag-aresto o pagresponde habang ang
ang kapulisan po ay hinihintay sa mga pagkakataong may mga insidente po tayo. Yan, kaya pasalamatan po natin ang ating mga force multipliers na nakakasama ng ating mga kapulisan sa pagganap sa kanilang tungkulin dahil sila po ay volunteer, no? Talagang napakasisibag ng ating mga BPATs at saka mga force multipliers. Kaya maraming salamat po sa inyo. Ma'am, in terms of operational accomplishment, meron po ba kayong mga significant accomplishment nitong nakaraang linggo or nitong nakaraang buwan? Opo. Sa base po sa record, ang Butolan MPS po ay nakapagtala ngayong buwan ng Hulyo ng mga sumusunod. Sa campaign po natin against illegal drugs ay nagkaroon po tayo ng 2 buy-bust operation. Sa arrest of wanted person naman po, may 3 po tayong arestado. Sa campaign against loose firearms po, meron din po tayong 3 accomplishment, surrendered and confiscated po. At patuloy pa rin po ang campaign against counterfeit cigarettes po natin. Nagkaroon po tayo ng ilang operasyon laban po sa mga Yes. Opo, yes ma'am. Congratulations po sa buong kapulisan ng Botolan Municipal Police Station sa inyong mga napakagandang mga accomplishment po, ano? At ma'am, huling katanungan na po, meron po ba tayong mensahe or panawagan sa ating mga kababayan upang mas mapalakas ang kanilang pakikiisa at pakikipagtulungan sa mga programa po ng Botolan MPS? Opo. Sa ngalan po ng aming Chief of Police at buong kapulisan ng Botolan, kami po ay nananawagan sa ating mga minamahal na mamamayan ng Botolan. Ang kapayapaan ay nagmumula sa pagtutulungan. Ang inyong kapulisan ay narito upang kayo ay paglingkuran at protektahan. Ngunit mas magiging epektibo po tayo kung tayo ay magkakaisa. Huwag po kayong matakot o mag-atubiling mag-ulat sa aming himpilan kung may napapansin kayong kahinahinalang tao o aktibidad sa inyong paligid. Gamitin po natin ang ating mga hotline numbers at official na social media accounts. Ang katahimikan at kaunlaran ng Botolan ay responsibilidad nating lahat. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng may kapal. Yan, maraming salamat po ma'am, no? Ayan po ang ating pong muli ang ating bisita mula po sa Botolan Municipal Police Station, ang kanila pong Deputy Chief of Police, Police Lieutenant Maricel Pahi. Ma'am, maraming salamat po sa pagpapaunlak na makasama namin kayo ngayon dito sa aming programa. Maraming salamat din po at muli isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Yan, at para po sa detalye ng ating mga balita, magkakaroon po muna tayo ng maikling break. Our town, our radio, radyo natin. Mga kabarangay, heto na ang garantisadong magpapagaan ng shopping experience nyo. Handog namin sa inyo ang BHF Online Shopping. Ito ang pinakabago at pinakamadaling website kung saan pwede kayong mamili ng inyong office or home appliance, furniture, pati na jewelry. Ops! Hindi lang yan. Nais mag-apply for installment? Pwede na rin gawin online. All you have to do is visit our website sa www.bchefappliancecentermgi.com, mag-register, add to cart, at check out. It's super easy. Para naman sa installment, i-click lamang ang apply installment button sa item of your choice at piliin din ang branch na pinakamalapit sa inyo. O diba? Talaga namang super easy. Kaya tara na at subukan na ang pinakabago naming hatid sa inyo, ang BHF Online Shopping. For easy online shopping of office and home appliance, furniture, gadgets, computer, and jewelry, visit www.bhfappliancecentermgi.com. See posters and print ads for more details. ABG Clinic and Diagnostic Center. Meron silang X-ray, ECG, newborn screening, ultrasound, animal bite center, at lahat ng klase ng bakuna. At saka may physical therapy and occupational therapy clinic kasama ang PharmaPro Drugstore, ang unang accredited butika ng bayan sa Zambales. Makasisiguro kang abot kaya, hindi peke at hindi expired ang kanilang generic at branded medicines. ABG Clinic and Diagnostic Center, nasa National Highway, Palanginan, Ibal, Zambales. Maaaring tumawag sa 047-811-2323.
RSS Driving School, located at ACM Building, Govic Road, Palanginan, Iba, Zambales. Services offered: driving enhancement program, lecture 5 hours per day for 3 days with examination, driver's manual and certificate, practical driving course sa sariling compound na driving track at Barangay Road gamit ang 2019 model automatic at manual transmission na kotse at motorsiklo. RSS Driving School. Contact numbers 0928-356-9008 and 0905-447-0273. Visit and like Facebook page RSS Driving School. RSS Driving School for responsible, skilled, safety driving. Viajero, a DOTR LTO accredited private motor vehicle inspection center, is now open to serve you. Para sa mga magpaparehistro ng sasakyan, motorcycle, tricycle, at four wheels, narito po ang aming mga services: emission test, engine and chassis stencil, at iba pang mahahalagang emission test para sa road safety ng motorcycle o tricycle, kasama ang above carriage inspections, brake test, speed test, sound test, headlight test. At narito ang services naman para sa mga four wheels vehicle, above carriage and under chassis inspection, speed test, side slip test, suspension test, brake test, sound test, headlight test, tail light at turn signal light. Para sa karagdagang katanungan, maaari kaming tawagan sa numero bilang 0961-071-4729 at pwede ring bisitahin ang aming Facebook page, Viajero PMVIC. Kami ay matatagpuan sa Govic Road, Palanginan, Iba, Zambales. Viajero, the leading motor vehicle inspection center in town. Looking for laboratory? All you need is a trustworthy laboratory, and we are the Qualimed Diagnostic Laboratory, who are capable in catering all your lab needs. Services offered: complete laboratory examination, drug test, X-ray, ultrasound, ECG, pap smear, annual medical exam, APE, pre-employment, physical examination, medical certificate, medical consultation, obstetrician. We offer complete discounted package for teachers, PNP, BJMP, students, and other government agency. We also offer mobile X-ray and lab services for companies. Our laboratory is accredited by Department of Health. Qualimed Diagnostic Laboratory is located at SUS Building, Rizal Street, Palanginan, Iba, Zambales, in front of President Ramon Magsaysay Memorial Hospital. Opens Monday to Saturday from 6:30 a.m. to 4 p.m. Contact number 0922-809-1532 or 0925-350-3428. Qualimed Diagnostic Laboratory. Qualimed Diagnostic Laboratory. Qualimed Diagnostic Laboratory is now a PhilHealth Yakap provider, catering free checkups and selected laboratory tests. Register Qualimed Diagnostic Laboratory as your consulta facility or Yakap provider through the nearest PhilHealth Insurance Office or online through the PhilHealth member portal or eGov app. Visit Qualimed Diagnostic Laboratory or message us through our Facebook page for more details. Easy Light Home Lighting Trading. We have LED lights, chandelier, drop lights, spotlights, underwater lamps, industrial lamps, high base, pin lights, garden lamps, wall lamps, fluorescent with louvers, street lights, strip lights, illuminated exit signs, emergency lights, plumbing wares, PPR pipes and fittings, water heater, faucets, showers, electrical wirings, outlets, switches, and complete indoor WPC fluted wall and ceiling panel. Easy Light Home Lighting Trading, located at National Highway, Palanginan, Iba, Zambales, with contact number 0923-736-3876. Other branch located at National Highway, Poblacion North, Santa Cruz, Zambales, with contact number 0933-816-3876. Easy Light, brighten your life so easy. Easy Light Home Lighting Trading. Also available, WPC Indoor-Outdoor Wall, Ceiling Panel, and Tubular UV Board. Located at National Highway, Palanginan, Iba, Zambales. Easy Light Home Lighting Trading. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLyonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact,
gamit ang eligible MLULR services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026. Sa trabaho man o sa saya, konektado ka sa CSG. Mabilis, walang abala, pamilya at negosyo, laging naka-online with CSG. Tuloy-tuloy, you always find CSG, reach the impossible. Kahit saan kaya namin abutin stable. CSG, sigurado, abot ka agad. Sa internet maaasahang walang katulad. Dito na sa CSG. Dito na sa CSG. Dito na sa CSG. Dito na sa CSG. Sa trabaho man o sa saya, konektado ka sa CSG. Mabilis, walang abala, pamilya at negosyo, laging naka-online with CSG. Tuloy-tuloy, you always find CSG, reach the impossible. Kahit saan kaya namin abutin stable. CSG. ZSG Internet Communication Services, reaching across the impossible. Located at Barocdas Bagatan, Santa Barbara, Iba, Zambales. Contact at 0915-8989-899. Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente? Hindi naman. Mas mabilis kasi dito pag dito tayo dadaan. Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maaari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCP Tip Hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Coco Friends, kayo ba ay mga magniniyog at nagnanais ng isang masaganang coco buhayan? Mayroong programa ang Department of Agriculture sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP sa pamamagitan ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund o CFITF para sa mga magniniyog sa bansa sa pangunguna ng Philippine Coconut Authority o PCA. Layunin nito na pataasin ang produksyon, kita at kalidad ng mga magniniyog sa bansa sa pamamagitan ng iba't ibang programa at serbisyo. Nilalayo nito na iangat ang antas ng pamumuhay ng magniniyog at palakasin ang industriya ng niyog sa bansa. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sama-sama tayong umunlad sa masagana, matatag at progresibong industriya ng niyog sa bansa kasama ang Department of Agriculture at mga ahensyang kabahagi ng CFIDP. Yan, tayo po ay nagbabalik sa ating programang Zambales Police News at narito po ang detalye ng ating mga balita. Dalawang residente ng Kalapandayan, Subic na hulihan ng shabu ng Zambales Police. Madaling araw ng July 15, 2026, nakatanggap si Police Colonel Benjamin P. Ariola, Provincial Director, ng ulat hinggil sa matagumpay na anti-illegal drugs operation na ikinasa ng Subic Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Marcial de Jesus Paganas, ang Chief of Police ng Subic MPS. Nagresulta ang operasyon sa pagkakaaresto kay alias Jim at sa pinsan nito sa Barangay Kalapandayan, Subic, Zambales. Bunsod ng masusing surveillance at intelligence monitoring na isinagawa ng mga operatiba ng Subic MPS na huli ang dalawang suspect matapos makumpiskahan ng shabu na may kabuuang timbang na 6 na gramo na may tinatayang standard drug price na 40,800. Maharap ang mga naarestong suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, habang ang mga nakumpiskang ebidensya ay sasailalim sa kaukulang laboratory examination at dokumentasyon. At ayon po sa ating Provincial Director, ang pagkakaaresto sa mga sangkot sa illegal na droga ay patunay ng ating patuloy na pagpupursige na mapanatiling ligtas ang bawat komunidad sa Zambales. Hindi natin hahayaan na sirain ng illegal na droga ang kinabukasan ng ating mamamayan. At hinihikayat din po namin ang publiko na ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa kapulisan sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon laban sa mga illegal na gawain. Yan. Samantala, modus ng pagnanakaw na bisto, salarin, tukoy na ang pagkatao at sasampahan ng patong-patong na kaso.
Sa ulat na natanggap ni Police Colonel Benjamin P. Arreola, Provincial Director, isang modus ng pagnanakaw ang natuklasan ng Iba Municipal Police Station matapos i-report ng isang caretaker ng isang nakasaradong bahay na matatagpuan sa Gobic Highway, Barangay Zone 5, Iba, Zambales, na ang kanilang mga kagamitan sa establishmento ay nawawala. Ang mga gamit na ninakaw ay ang mga sumusunod: 8 aircon, 2 television set, 1 water pump, 2 kutsyon at 1 electric stove. Sa tulong ng isang kagawad na nagbigay ng mahalagang impormasyon, kinilala niya ang mga suspect bilang sila alias Tisoy, na residente ng Barangay Palanginan, Iba, Zambales, at si alias Abi na mula naman sa San Felipe, Zambales, at isa pang kasamahan nila na hindi pa natutukoy ang pagkakakilanlan. Yan sa investigasyon na isinagawa ng Iba Municipal Police Station noong June 27, 2026, na pag-alaman na unti-unting nawawala ang naturang mga gamit. Matapos ma-interview ang mga napagbentahan ng mga nasabing gamit mula sa Barangay Amungan, Palanginan, Lipay Dingin, sa bayan ng Iba at umabot pa hanggang sa Barangay Bulawen, Palawig, Zambales. Na-recover ng kapulisan ang ilan sa mga kagamitang ninakaw tulad ng 4 na aircon, 2 television at 1 water pump machine at saka 1 electric stove. Yan, sa kasalukuyan po, pinaghahanap po ang 3 suspect. Gayun din ang 4 pang aircon units na hindi pa nare-recover. Patuloy na nananawagan sa mga nakakakilala sa mga suspect na napagbentahan ng mga gamit na agad ipaalam sa Iba MPS. Yan, maging mapagmatsyag po tayo at makipagtulungan sa inyong kapulisan upang anumang krimen ay mapigilan. Yan, kasama po ninyo kami sa pag-arangkada ng kaligtasan at kapayapaan dito sa ating lalawigan. At samantala naman sa San Felipe, 2 magnanakaw timbog agad sa San Felipe Police, mga baril at bala kumpiskado. Nahuli sa akto ng pagnanakaw at mabilis na naaresto ang 2 suspect matapos nilang looban ang isang cell site sa Barangay Maloma, San Felipe, Zambales, dakong alas 6 ng gabi ng July 15, 2026. Ayan, ayon sa security guard ng establishmento, habang siya ay nag-iikot sa paligid ng building ay napansin niyang binuksan ang nakasaradong gate at may nakaparadang kahina-hinalang tricycle sa tapat nito. Agad naman siyang tumawag sa hotline ng San Felipe MPS para i-report ang naturang insidente. At makalipas lamang ay isang sandali ay naaktuhan niya ang 2 suspect. Napapatakas bit-bit ang mga gamit na nakuha nila sa loob ng cell site. Nagawa niyang mahuli ang isa, ngunit nakahulag po sa kanyang isa pang suspect at agad na tumakas gamit ang tricycle. Mabilis namang pinakilos ni Police Captain Nino Ryan Opinga, hepe ng San Felipe MPS, ang kapulisan ng San Felipe. Nasa loob lamang ng 5 minuto ay dumating agad sa cell site. Agad nilang hinabol ang tumakas na suspect sa direksyong itinuro ng security guard at nasa kote ang 2 suspect bago pa ito makalayo. At na-recover naman sa 2 suspect ang mga sumusunod na pag-aari ng cell site: 2 battery ng sasakyan, 2 malaking container na may lamang diesel fuel at 1 condenser ng aircon. Bukod pa rito, na-recover rin sa tumakas na suspect ang 1 caliber 38 na baril na may 2 bala at 1 improvised shotgun na meron ding 2 bala. Kasalukuyang nasa kustodiya ng San Felipe MPS ang 2 suspect na mahaharap sa patong-patong na kasong robbery at paglabag sa RA 10591 or Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Yan, malaking pagpupugay po para sa kapulisan ng San Felipe at agad na nasa kote itong mga magnanakaw na ito. Patuloy lamang po ito sa aksyong mabilis ng Zambales Police. Makakaasa po kayo na kapag kayo po ay tumawag ng tulong ay agad po kaming darating. Yan po ay pahayag ng ating Provincial Director, Police Colonel Benjamin P. Arreola. At 159,000 halaga ng droga nasamsam. 6 na katao timbog sa Subic at Castillejos Police. Mainit ang pag-arangkada ng magkasunod na operasyon kontra droga ng Castillejos at Subic Police noong July 17 at 18, 2026. Mahigpit ang naging direktiba ni Police Colonel Benjamin P. Arreola, Provincial Director, na paigtingin ang paglilinis ng droga sa probinsya. Aksyong mabilis naman ang naging tugon ni Police Lieutenant Colonel Marshall Paganas, hepe ng Subic MPS, at ni Police Major Michael R. Odal, hepe naman ng Castillejos MPS, at agad silang nagkasa ng anti-illegal drugs operation sa kanilang mga bayan. Timbog ang isang drug suspect matapos ang matagumpay na operasyon ng Castillejos Police dakong alas 11 ng gabi noong July 17, 2026 sa Barangay Nagbunga, Castillejos. At samantala, makalipas lamang ang ilang oras,
Dakong alauna ng madaling araw naman ng July 18, 2026, isang high-value individual at 4 pa nitong kasama naman ang nasa kote ng Subic Police sa Barangay Matain, Subic, Zambales. Umabot sa 24.8 gramo ng shabu ang kabuuang nakumpiska sa mga sospek. Tinatayang aabot sa 159,040 pesos ang halaga nito batay sa standard drug price. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Castilleros at Subic MPS ang mga naturang sospek at sila ay maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. At samantala, tulak timbog sa San Antonio, Zambales. 34,000 halaga na shabu nasamsam. Yan, ayon din sa ulat na natanggap ni Police Colonel Benjamin P. Ariola, Provincial Director, matagumpay na nagsagawa ng anti-illegal drugs operation ang mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng San Antonio Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Major Marvin B. Dumacena, ang kanilang Acting Chief of Police, na ito ay nagresulta sa pagkakaresto ng isang tulak ng illegal na droga bandang 1:30 na madaling araw noong July 19, 2026 sa Purok 7, Sitio Loong, Barangay Luna, San Antonio, Zambales. At sa isinagawang operasyon, naaresto ang sospek na residente ng Barangay Luna, San Antonio, Zambales. Nakumpiska mula sa kanya ang 5 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng shabu na may kabuoang timbang na 5 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 34,000 batay sa standard drug price. Yan, ang naarestong suspect ay maharap sa kasong paglabag ng Section 5 at 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samantala, isa na naman ding tulak ang timbog sa Subic Police. Yan, 54,000 halaga na shabu nasamsam. Ayon sa ulat na natanggap ni Police Colonel Benjamin P. Ariola, Provincial Director, matagumpay ang pag-arangkada ng anti-illegal drugs operation ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Subic Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Marshall Paganas, ang hepe ng Subic MPS, na ito ay nagresulta sa pagkakaaresto ng isang tulak ng illegal na droga bandang 11:52 ng gabi noong July 19, 2026 sa Purok 5, Barangay Calapandayan, Subic, Zambales. At dito sa isinagawang operasyon ay naaresto ang suspect na residente ng Barangay Calapandayan, Subic, Zambales. Nakumpiska mula sa kanya ang 8 gramo ng shabu na may tinatayang standard drug price na 54,400. Yan, ang suspect ay maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Hindi po titigil ang Zambales Police Provincial Office sa pagsasagawa ng mga mas pinaigting na kampanya laban sa illegal na droga. Ang matagumpay na operasyong ito ay sumasalamin sa dedikasyon ng ating mga pulis sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. At gayon din ang pakikipagtulungan ng ating mga mamamayan sa paglaban sa kriminalidad at sa illegal na droga. Yan po ay pahayag ng ating Provincial Director, Police Colonel Benjamin P. Ariola. At syempre, yan, dumako na po tayo sa ating mga pagbati. Yan, batiin natin ang ating syempre, ang ating Provincial Director, Police Colonel Benjamin P. Ariola, at gayon din ang ating Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Chris Cordero Jr. Sir, at pati na rin syempre ang ating Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Emmanuel Bolina Sir, at gayon din ang ating Zambales PPO staff, at saka mga masisigasig na kapulisan na binubuo ng 2 PMFCs at 13 municipal police station na pinangungunahan ng kanilang mga force commanders at mga chief of police. At syempre po sa ating mga hiling na tagapakinig at masugid na taga-subaybay, isang mainit po na pagbati at pasasalamat po sa inyong lahat. Ayan po, ito na po ang kabuuan ng aming programa na patuloy nyo po kaming subaybayan sa Facebook Live at sa radyo natin FM 105.7. At syempre gayon din subaybayan nyo rin ang aming official Facebook page. Doon po kami naglalabas ng mga balita, no? Ang aming page na PNP Zambales Police Provincial Office. Yan, i-follow nyo po kami para updated po kayo sa mga information dissemination ng aming unit. And po, muli po, ako po si Police Corporal Rodel Dilag ng Public Information Office. Nagsiservisyo na may puso at malasakit dahil kami po ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
pagbabago. Dahil sa ito ay kinakailangan